Pero maganda ring ano yan eh. Maganda rin nating subukan dun eh. Kasi nga may mga lumabas na, 'di ba? Hindi rin naman biro yung may makita tayong ganun sa lugar na yun eh, 'di ba? Nasabi ko naman sa inyo na hindi natin alam kung ano yung purpose talaga ng farm na yun, 'di ba? Kaya nga subukan natin. At least mayroon na naman tayong pagkakaabalahan, mayroon na naman tayong ini-aim doon sa farm natin, 'di ba? Magandang araw mga kapanyero. Welcome back po sa ating channel. Na nung mga nakaraang video natin na nasa farm tayo, na hindi natin inaasahan mga kapanyero na nakakuha tayo ng coins, di ba? Ng isang lumang barya sa ating farm. So ito mga kapanyero, hanggang ngayon hindi ko pa rin malubos maisip kung saan ba galing yun. Iniisip ko pa rin siya kung saan yung talagang pinagmulan nung bagay na yun, di ba? Nabanggit ko mga kapanyero na maghahanap tayo ng metal detector, na nasabi ko rin to sa video natin na pupunta tayo sa tindahan ng mga pang outdoor na activities dito sa Edmonton, yung pinakamalapit sa townhouse na tinitira natin. Ito nga yung Canadian Tire. Ito, nandito tayo. Dapat to mga kapanyero, nung nakaraang mga araw pa ako nagpunta, pero napakalamig kasi, tapos bigla pa nga na bumagsak yung unang bagsak ng snow rito, kaya nga hindi rin ako nakapunta. So ngayon may pagkakataon na makapunta tayo, na ito, titingin tayo kung magkano, kung paano gamitin, kung yung model ba yung, kasi naghahanap din ako mga kapanyero ng ano eh, sa online. Pero meron din akong mga nakikita na metal detector na mga second hand, pero parang ayokong bumili ng mga second hand. Na ibig sabihin mahina siya, o baka may diferensya na rin yung mga metal detector na yun. Bibili na lang tayo ng bago kung mura, di ba? Yun naman yung nasabi ko. Kasi nga nitong mga nakaraang araw, yun, naiisip ko pa rin kung saan ba galing yun. Kaya nga naisipan ko na pumunta ngayon. Ito mga kapanyero, ayun no, diyan tayo pupunta. Meron din dito mga kayak, pamingwit, yun nga, yung mga ganun, mga pang-camping na nagamit. Marami rin dito. Lalo pa kung sa piyesa ng mga sasakyan, marami rin dito. Kaya nga dito, nung mga nag-ano kasi kami rito, nakakita na ako rito ng metal detector. Kaya nga babalikan lang natin para makita natin kung nandirito pa ba, or yun nga, kung magkano, di ba? Tara mga kapanyero, pasyal muna tayo sa loob para makita natin. Nakita nyo naman yung ano natin, no, kapaligiran natin. Napakaaga pa, pero napakalamig sa mga oras na to. Ang lamig. Mukhang babagsak na naman ng snow mamaya. Ayan, tingnan muna natin mga kapanyero. Ayan, no. Sana mura lang para makakuha tayo. Pero pagka naman mahal, medyo tagilid ang budget natin pagka medyo mahal. Ito yung mga pang-hunting. Ito maganda rin to. Ito mga air gun. Ano? Saan ko ba nakita yun? Dito nakakita na ako rito dun eh. Nakita ko na yan dito noon eh. Pero nasaan kaya ngayon yun? Hanap-hanap lang tayo mga kapanyero, or magtatanong tayo kung hindi natin makita. Nakaano yun eh. Noon kasi, noon nasa ano yun eh. Nasa loob ng nakasalamin yun eh. Nakalock yun eh. Kaya ngayon wala.
Ito mga kapanyero, ito pala. So ang presyo mga kapanyero is 379, diba? Ang taas din. Ito pa. Ito isa ang price. So 549 tsaka 379. So ang taas din pala, diba? Hindi tayo pwedeng bumili ngayon kasi masyadong mataas ang presyuhan, diba? Pero ang ganda sana kung meron tayong ganito na magagamit natin sa farm para mag-detect tayo, maglaro-laro tayo roon. Pero okay lang naman kasi na ngayon winter pa rin naman, hindi rin naman natin ito magagamit. At least tinignan lang natin kung magkano ba yung talagang presyuhan, diba? Pero yun, nakakapag-isip-isip rin ako, makakapag-ipon tayo kung makakapag-ipon tayo ng 4-6 months para makabili tayo, diba? At least meron tayong idea, meron tayong yun nga lang kung paano gamitin. At least makita natin yung model niya, ma-search natin para paano gamitin to, diba? Ayan o. So ang model niya Minelab ang nakalagay eh. Ito yung model niya. Tingnan natin yung review nito kung maayos, kung maganda. At least alam natin, mapag-ipunan muna natin. Dahil nga 'di ba sinasabi ko naman sa inyo na hindi rin naman biro yung magkaroon ng mga activities diyan sa farm, 'di ba? Tsaka hindi naman ako bumibili kagad ng mga gamit, 'di ba? Doon kumbaga pinag-iipunan ko muna bago ako bumili ng mga ginagamit natin, yung mga pinande-develop natin dun sa farm natin. Kaya ayan mga kapanyero, ayan nalaman na natin. So pag ikot-ikot muna tayo rito kung ano pa yung mga pwedeng ito, dami oh. Ito mga kailangan din natin to dun, oh. Ito lalo na to. Pero maganda ring ano yan eh, maganda rin nating subukan dun eh. Kasi yan, may mga lumabas na, 'di ba? Hindi rin naman biro yung may makita tayong ganun sa lugar na yun eh, 'di ba? Nasabi ko naman sa inyo na hindi natin alam kung ano yung purpose talaga ng farm na yun, 'di ba? Kaya nga subukan natin. At least mayroon na naman tayong pagkakaabalahan, mayroon na naman tayong ini-aim doon sa farm natin, 'di ba? Kaya mga kapanyero, labas na tayo. At least nalaman natin, hindi muna tayo bibili ngayon. Pag-iipunan muna natin yung ating pambili rito, 'di ba? Kasi nga mabigat din yan. At hindi naman tayo nakakasiguro kung may makukuha pa tayo, 'di ba? Nasabi ko naman na para mas maganda nga na yung matisod lang natin, yung bigla-bigla mga aksidente nating makukuha na hindi natin talaga ini-expect na mayroon tayong makukuhang ganun, 'di ba? Mas maganda pa yung ganun eh, kaysa bumili ng ganito eh. Pero parang nag-iisip rin kasi ako na maglaro ng ganito doon sa lugar natin. Tsaka ito naman mga kapanyero, hindi lang naman doon natin magagamit, 'di ba? Kahit saan, kasi maliliit lang 'to eh. Parang portable 'to, pwedeng itupi ito eh, pwedeng paliitin na maging komportable yung pagdadala mo, maging handy. Hindi ito yung mga malalaking detector eh, maliliit lang 'to eh. Parang may hawak ka lang vacuum nito eh, parang maliliit lang eh. Wala pang isang dip eh. Kaya ayan, maganda rin to. Pag anuhan natin, pag-iipunan natin to. Ayan mga kapanyero, kung bago ka lang sa ating channel, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. At ganun din, makikita nyo rin, masubaybayan nyo rin yung mga kaganapan natin sa farm, winter man o summer. At least babalik pa rin tayo dun sa farm natin para ma-share ko sa inyo. Kaya yung mga binabalak natin na mga paglalaro dun tulad nito, ma-share ko rin sa inyo, di ba?
Andito na lang din naman tayo mga kapanyero. Titingin na rin tayo rito ng chainsaw, di ba? Yung chainsaw, di ba, yung yang nakasira tayo ng may bumagsak na puno doon sa katabing kapitbahay natin, sa side ng kapitbahay natin. Alam ko meron din dito eh. Kaya nga maghahanap na rin tayo, titingin na rin tayo kung magkano. Pero mas maganda kasi kung gas ang hahanapin nating chainsaw. Kasi tatlong klase yan eh. Di kuryente, di baterya, tsaka di gas. Siyempre yung digas, medyo maganda-gandang klase. Yun nga lang, mataas ang presyuhan. Ayun, ito yun eh. Yan o. Ito yung mga chainsaw na di baterya. Ang presyuhan niya, yan. Para dito. Di baterya din to eh. Ito di baterya dito. Yan o. Taas din pala oh. Ang pinakamura niya mga kapanyero, 349 pero di baterya siya. So ang hahanapin na natin yung di gasolina para maganda-ganda, di ba? Parang taas din eh oh. Ito lang ang model nila eh. Ito may sale pa siya oh. Pero to, kailangan din talaga natin itong chainsaw na to dahil nga pagka naglinis tayo ng mga puno, di ba? Yung mga malalaking puno doon, at least yung magandang klase na. Pero wala na rito. Ayan o. Grass cutter. Yun, nasa taas. So hahanap pa tayo ng mga ibang klase. Alam ko mahina ito eh. Ito may isa rito mga kapanyero na di ba di gasolina ito. Yan, ito. Yan yung model niya. Ito may isa. Pero ang presyuhan mga kapanyero, ito ang presyo niya. Ay pala, 330 plus tax ang presyo ng di gasolina na chainsaw. Yan. Tapos meron pa siyang 5 years warranty. So okay na rin to kung 320 pero 330 pero maghahanap pa rin tayo sa iba sa kabilang store para makita natin yung diferensya, baka mas mura doon. Makita rin natin tsaka yung model, di ba? Ito siya. So 330 tong chainsaw, tapos yung kabila na is magkano yun? 300 plus din, di ba? Yung metal detector. So parang 700 kung 330 tsaka 300, 750, mga more or less gano'n. Kulang 800 kasi pati tax yan, di ba? Yung presyo nito mga panyero, wala pang tax to. Na iaano pa rin yan. I-add pa rin yung tax. So more or less, nasa kung 750 mga 800 ang ibabudget natin para dito sa dalawang item na bibili natin, isang chainsaw at isang metal detector. So mataas din, di ba? Ang bigat din. Hindi rin biro yung gagastusin uli natin sa yung kailangan nating gamit sa farm, di ba? Ito, soli muna natin at least. Yan. At least nalaman natin, di ba? Nagkaroon tayo ng idea. Yan. Ayan mga kapanyero, balik na tayo, pag-isip muna tayo, punta tayo sa kabilang store para ma-compare natin yung mga presyuhan. Itong store na to mga kapanyero, panglahatan din to eh. Pang bahay, pang sasakyan, pang garden, lahatan eh. O yan o, mga yan o. Ito mga naka-display nila pang Christmas kasi nga tapos na ang Halloween, so ito na ang pinagkakaabalahan ng mga tao rito. Ang pagdidesenyo for Christmas. Ayan o. Diba? Tapos ayun, dun ang mga pang garden.
Tapos sa kabilang side, malapit sa metal detector, nandoon naman yung mga pangsasakyan, di ba? Yan, kompleto rito eh. Yan, mga pang barbecue. Ang lahatan dito eh. Tapos meron din dito mga tools nga pala. Yan. Kaya maganda. Dito rin, pali itong store na to mga kapanyero, ano eh, malapit lang to sa amin, mga 7 to 8 minutes lang. Kaya ito yung pinakamalapit na tindahan dito. Mga pangalansyahan na yan, no? Kompleto eh, di ba? Ayan, mga kapanyero, labas na tayo. Magano na tayo, punta tayo sa kabilang store kung maliwanag pa sa labas, at least makita natin, di ba? Ito yung sinasabi ko, mga tools. Yan, mga kapanyero, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.